Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan naglabas na si Lin Hong ng Demon Blood Bear upang atakihin ang ating bida. Na matagumpay namang nakaiwas dito habang iniisip ang lakas ng halimaw. At sa unang pagkakataon ay nagawa na din ng ating bidang makagamit ng flame martial arts na siyang ipinang-atake nito pabalik. Dahilan upang malaman niyang isa lamang pala itong Dark Chi na di talaga tatablan ng physical na mga pag-atake. Kaya naman ihinande na rin ito ang makapanindig balahibo niyang Chi upang siyang ipang-atake sa uso. Na makikitang lubhang epektibo dito dahil makikitang tuluyan na itong naglalaho. Na nagdulot ng isang malakas na pagsabog kung saan maging ang ating bida ay napatilapon dahil sa lakas ng impact. Na ikinagulat naman ni Lin Hong at sa isip-isip nito na papaanong nagawa ng ating bidang magapi ang pinagmamalaki niyang Black Demon Bear na may lakas ng isang 6th layer Heavenly Realm expert. At habang seryosong nakatingin kay Ye Xinghe ay mariin nitong sinabing mukhang nalampasan nito ang kanyang expectation. Habang nagsalita na rin naman ang nahihirapang si Yuning at tinatanong nito kung anong kailangan ni Lin Hong. At nag-aalala namang tinanong ni An Shuyan kung anong gagawin nito sa kanyang elder sister. Dahilan upang mapatingin dito si Lin Hong nang may lungkot sa mukha. At sinabi nitong plano sana niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan upang di masira ang tiwala nito sa kanya dahil sa nagdaang mga taon ay naging mabuti ang pakikitungo nito sa kanyang clan. Subalit mariin din itong sinabing wala na siyang magagawa kung didalahin si Xia Yuning na sana ay maintindihan ni An Shuyan. At kukuhain na sana nito si Xia Yuning na nagsisisigaw sa takot ng biglang isang pag-atake ang mabilis na patungo dito. Na ikinagulat ni Lin Hong na agad din namang nakapaghanda ng kanyang pagdepensa. Na agad niyang ipinangharang sa malakas na flame martial arts na papatama sa kanya. Sanhi ng pagkakatilapon nito sa di kalayuan habang seryosong nakatingin sa ating bida. Na makikitang kasalukuyan paring nahihirapan sa tinamo nitong pinsala. At agad nang tinanong ni Lin Hong si Ye Xinghe kung ba't nito isinasakripisyo ang buhay nito sa kakikilala pa lang niyang babae na di naman mahalaga. Na tinugunan lamang ni Ye Xinghe sa pagsasabing mahalaga man o hindi ay wala siyang pakialam. At dagdag pa nito na di ito para kay Xia Yuning kundi kay Lin Hong dahil ayaw niyang magpatuloy ito sa maling paniniwala. Habang nakatayo sa harap ni Xia Yuning na kasalukuyan paring nakahandusay sa sahig. At habang seryoso itong nakatayo ay tinawag na din ito ng umiiyak na si Yuning. Habang si Lin Hong naman ay nanggagalaiting sinigawan si Ye Xinghe sa ay sabing kung magpapatuloy ito sa pagharang sa kanya ay papaslanggan niya ang ating bida. Na mariin ding tinugunan ni Ye Xinghe sa pagsasabing dadaan muna ito sa bangkay niya bago niya makuha si Xia Yuning sa kanya. Kaya naman seryosong sinabi ni Lin Hong na total magkaiba sila ng paniniwala ay wag siya nitong sisisihin kung mapapaslang niya ito ngayon habang naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Na agad din niyang pinakawalan sa nagulat nating bida at habang mabilis itong papatama sa ating bida na naghahanda na para dumipinsa ay bigla na lamang itong nagulat sa sumulpot sa kanyang harapan. Kung saan agad na hinawakan ng Dark Chi ni Lin Hong ang dalawa niyang kamay dahilan upang di ito makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Natanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito na maging si Yuning na nasa lapag. Subalit mabilis na sinalo ni An Shuyan ang paparating na atake sa ating bida na tumagos pa sa kanyang tiyan na lubhang ikinagulat ng ating bida. Na agad din namang bumagsak sa harapan ng ating bida. At makikitang talagang malubha ang pinsalang natamo nito sa sinalo niyang atake mula kay Lin Hong dahilan upang nanggagalaiting sumigaw si Ye Xinghe. Dahil di niya matanggap ang nangyari kay An Shuyan habang may pag-aalalang tinatawag ang pangalan nito sabay tanong kung bakit nito ito ginawa habang nakatingin lang sa ating bida ang papawalan ng malay na si An Shuyan. At maya-maya pa ay tuluyan na itong nawala ng malay na ikinalugmok ng ating bida at maging ni Xia Yuning na di peren nakakatayo sa kasalukuyan habang makikitang tila walang paki sa mga ito si Lin Hong. At sinabi na ni Lin Hong sa ating bida na agad nitong gamitin ang star power nito upang pigilan ang internal na pagdurugo ng pinsala nito. Dagdag pa ni Lin Hong na di pa naman ito patay bagkus ay nawalan lamang ng malay. At agad na nga ni Ye Xinghe ginamit ang kanyang star power gaya ng tinura ni Lin Hong. Na agad namang tinawag ni Xia Yuning.
Sabay sabing ang kailangan nito ay siya na walang kinalaman sa kanyang mga kasamahan habang makikita namang tuluyan paring pinagagaling ni Ye Xinghe si An Shuyan. At habang hawak-hawak niya ito ay mariin nitong sinabi kay Lin Hong na siguro naman ay masaya na ito sa kanyang nagawa. At mariin pa nitong dagdag na tanong kung gaano pa kadami ang kailangan nitong paslangin at damay magawa lang ang gusto nito. Na seryusong tinugunan ni Lin Hong sa pagsasabing wala siyang balak na saktan ang ating bida o si An Shuyan at tanging si Xia Yuning lamang ang kailangan niya subalit ang sinumang haarang sa kanyang daan ay masasawi. At habang dahan-dahang ibinababo ni Ye Xinghe si An Shuyan ay mariin niyang sinabi na hindi siya papayag na makuha nito si Xia Yuning o sinuman sa kanila. At maya-maya pa ay nagpalabas na din ito ng makapanindig balahibong aura na animoy kuryente dahil sa sobrang galit. Dahilan upang bahagyang mabahala si Lin Hong na nakatingin sa ating bida. At sinabi ni Ye Xinghe kay Xia Yuning na alagaan sandali si An Shuyan na ikinagulat ni Xia Yuning. Na malakas na tumugon dito sa pagsasabing di na kailangan pang may masawi dahil malugod na siyang sasama kay Lin Hong upang wala nang madamay pa. Subalit buo na ang pasya ng ating bidang paslangin ang matalik niyang kaibigan kaya naman sumigaw na ito ng malakas. At agad niyang ilinabas ang kanyang divine artifact na isang heavenly halberd habang seryusong nakatingin kay Lin Hong. At habang magkaharap ang dalawa ay sa isip-isip ni Lin Hong na mukhang wala na siyang pagpipilian at dagdag panituan kung sakali mang isilang silang muli ay saka na siya magbabayad sa ating bida. At naglabas na din ito ng kanyang nag-umapa na dark chi upang maghandang labanan ang ating bida. At parihas nang natapos ang dalawa sa paghahanda kaya naman makikitang parihong papasugod ang dalawa sa isa't isa. Nang biglang dumating si Chu Xian dahilan upang bahagyang modlot ang paglalaban ng magkaibigan. At nababahala nitong sinabing kailangan na nilang tumakas agad dahil baka di na sila makatakas pa ng buhay pag di agad sila umalis dahil paparating na ang malalakas na tauhan ng North Guardian Lord. Na ikinagulat naman ni Lin Hong na may pagtatakang kinlaro kay Chu Xian ang kanyang mga narinig. Habang may pagtataka nitong iniisip na ang tulay ay may katagalan bago maayos kaya papaanong mabilis na nakadating dito ang tauhan ng North Guardian Lord sabay seryusong tingin sa ating bida. Nakasalukuyan ding may seryusong tingin dito. At kasunod nitong tiningnan si An Shuyan na kasalukuyan pere nag-aagaw buhay. Kaya naman napilitan na si Lin Hong na tumulong at may ihinigas ito sa ating bida na kung anong bagay na agad din naman nitong nasalo. At isa itong nagniningning na bato kung saan may pagtataka itong tinitingnan ng ating bida. Nang biglang sinabi ni Lin Hong na ang crystal na ito ay tinatawag na Life Heart Spirit Jade na may kakayahang magligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagsusubo nito habang may pulso pa ang isang cultivator. Dahilan upang magtanong si Chu Xian dito kung bakit nito nagawang ibigay ang regalo ng kanilang holy leader na di ipinagkaloob sa iba. Habang makikita namang unti-unti nang itinatago ng ating bida ang makapanindig balahibo niyang chi. At nagbigay ito ng bahagyang ngiti sa kanyang brother senyales ng pagpapasalamat sabay mabilis na tumungo kay An Shuyan upang pagalingin ito. Habang sina Lin Hong naman at Chu Xian ay kasalukuyan ng papaalis. At isinubo na nga ng ating bida kay An Shuyan ang Life Heart Spirit Jade upang agad na itong gumaling. Habang mariin nila itong binabantayan at iniintay ang resulta at makalipas ang ilang sandali ay nakahugot na rin ito ng hininga senyales na medyo mabuti na ang kalagayan nito. Na ikinatuwa naman ni Ye Xinghe at Xia Yuning habang isang boses naman ang nagsabing hindi makakaalis sina Lin Hong na ikinagulat naman nito. Na kumuha ng atensyon ng lahat na maging sina Xia Yuning at Ye Xinghe habang seryoso namang tumingin si Lin Hong sa pinanggalingan ng boses. Na agad din naman nagpakita sa mga ito habang may pagkabahala naman itong kinilala ni Lin Hong. At ito ay ang tatlong Divine Guards ng Northern Palace sa ilalim ng utos ni Xia Lai na siyang Northern Lord. Na ikinabahala din ni Chu Xia na iniisip na papaanong sobrang bibilas ng mga itong nakarating sa kanila. Na makikita namang agad na nagbigay paggalang kay Xia Yuning habang humihingi ng pasensya sa pagiging huli nila upang ipagtanggol ito. At napatingin naman si Xia Yuning sa nakahandusay na si An Shuyan na ipinanggaliti nito dahilan upang ipag-utos nitong hulihin ng buhay sina Lin Hong at Chu Xian.
Na agad naman sinunod ng leader ng Divine Guards dahilan upang madumaling sinabi ni Chu Xian na mauna nang tumakas si Lin Hong at siya na ang baalang pumihil sa tatlo. At habang papasugod ang tatlo kina Lin Hong ay makikitang matapang itong sinugod ni Chu Xian pabalik. At dahil sa nangyayaring labanan ay nagkamalay na din ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu na masayang iniisip na mukhang ligtas na sila. At maya-maya pa ay nakita ng ating bidang nahihirapan ang kanyang brother. Dahilan upang matawag nito nang may pag-aalala ang pangalan ni Lin Hong sabay tingin sa walang malay na si An Shuyan. At may pagmamakaawa niyang hiniling kay Xia Yuning na pakawalan na ang dalawa dahil kundi sa Life Heart Spirit Jade ni Lin Hong ay wala na si An Shuyan. Na tinugunan naman nito sa pagsasabing dahil din naman kay Lin Hong kaya nalagay sa kapahamakan si An Shuyan. Na malakas na tinugunan ni Xinghe sa pagtatanong kung ano naman at kung di pa ba sapat na linigtas din ito si An Shuyan at bakit kailangan pang buhay nito ang maging kapalit. Na ikinagulat ni Xia Yuning at sa ilang pag-iisip sa sitwasyon ay agad na nitong ipinag-utos na pakawalan na ang dalawa. Na kumuha ng atensyon ng mga Divine Guards na kasalukuyang may matinding pakikipaglaban kina Lin Hong at Chu Xian. At tumugon kay Xia Yuning ang leader ng mga Divine Guards na humihingi ng pasensya kung di sila makikinig dito na ikinagulat naman ni Xia Yuning. At mariin niyang kinlaro ang tinuran nito. Na tinugunan naman ng kasamahan nito at sinabi nitong mahigpit na iniutos sa kanila ng kanyang ama na huwag patakasin ang mga criminal kahit na anong mangyari. Na mariing tinugunan ni Xia Yuning sa pagtatanong kung kahit ba siya na ang may utos. Na agad naman tinugunan ng leader ng Divine Guard sa pagsasabing di sila pa pwedeng sumuwi sa utos ng ama nito. Nang biglang magpakawala si Lin Hong ng isang pag-atake gamit ang Dead Hell Wolf Eagle at Snake. Na mabilis namang sinalubong ng isa pang Divine Guards upang depensahan ang kanilang leader at agad na nga itong naghanda ng pantapat na pag-atake. At makikitang malakas na nagsalpukan ang dalawang atake na mabilis na pinawalang bisa ang malakas na atake ni Lin Hong. Na ikinagulat nito dahilan upang di niya mamalayan ang isa pang Divine Guard na papasugod sa kanya. Kaya naman buong-buo niyang nasalo ang atake nito na ininda ng kanyang katawan. Dahilan upang tumilapon ito ng malayo at mawala sa balanse. Na agad namang sinamantala ng isa pang Divine Guards upang umatake na lubhang ikinabahala ni Lin Hong. At mabilis namang sumugod ang leader ng Divine Guards upang tapusin na si Lin Hong. Na makikitang nababahala na sa kanyang maaaring sapitin ng biglang isang tumpok ng yelo ang mabilis na papalapit dito. Na ikinagulat ng leader ng Divine Guards dahil makikitang biglaan itong hamarang sa kanya dahilan upang ito ang tamaan ng ihinanda nitong pag-atake. Sinamantala naman ni Lin Hong upang makadistansya dito. Na makikitang madali lamang na pagpira-piraso ang yelong hamarang sa kanya. At may pagtataka nitong tanong sa umatake kung sino ito. Kung saan makikitang seryoso lamang ang nakatingin pabalik sa leader ng Divine Guards habang gulat naman sa likuran si Lin Hong dahil di niya sukat akalaing ililigtas siya ng ating bida. Na agad namang mayabang na sinabihan ng leader ng Divine Guards na wag hamarang sa kanilang daan upang di ito madamay pa dahil di sila magpapakita ng kahit katiting na awa. Na pinasundan pa ng isa sa pagsasabing nagpapakamatay lamang ang ating bida sa pagharang sa utos ng North Guardian Lord. Subalit tila di man lang nakaramdam ng takot ang ating bida at nagbigay pa ito ng seryosong tingin sa mga ito habang linalabas ang aura ng Heavenly Frost Dragon Halberd. Subalit nababahala namang binalaan ni Lin Hong ang kanyang brother na wag nang makialam pa sa kanila dahil meron itong magandang hinaharap. At dagdag pa nito na sa oras na kalabanan nito ang North Guardian Lord ay malalagay sa matinding kapahamakan ang buhay nito. Na seryosong tinugunan ni Xinghe sa pagsasabing wala siyang paki kahit na makalaban pa niya ang North Guardian Lord o ang mga Divine Guards nito. Dahil isa lamang ang alam niya at yun ay ang pagiging magkaibigan nila kaya wala siyang paki kung mapaslang siya sa pagtulong dito at dagdag pa ng ating bida habang naglalabas ng makapanindig balahibong aura na hanggat kasama nila siya ay di niya hahayaang dumampi sa kanila ang kahit daliri ng mga kalaban. At may panghahamang sinabi ni Xinghe sa mga Divine Guards na bago nila makuha si Lin Hong sa kanya ay dadaan muna ang mga ito sa kanyang bangkay. Na ikinagulat ni Lin Hong.
Na dahilan din ng pagsisisi nito dahil sa kabila ng lahat ng ginawa niya dito ay nagawa pero nitong ipagtanggol siya at ituring na kaibigan. At maya-maya pa ay sinabi na ng isang Divine Guards na kung hanap lang ng ating bida ay kamatay ay ibibigay nila at dagdag pa nito na walang sisihan sa papwedeng sapitin nito sa kamay nila habang pinalilibutan nilang tatlo ang ating bida. At dagdag pa ng mga ito na wag nila silang mamaliitin. Dahil sino mang humadlang sa kanilang ginagawa ay papaslangan nila ng walang awa habang nagtatransform sa isang dragon form nito. At makikitang tila bahagyang nakaramdam ng takot ang ating bida sa ilinalabas na aura ng Divine Guards. At makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na din ito sa kanyang pagtatransform dahilan ng pagka-alerto ng ating bida. Tuluyan na nga din itong natapos kaya naman makikita na ang tunay nitong anyo kung saan animoy galais ang aso na may nakakatakot ng ngiti habang sinasabi ng kanilang leader na ang isang 6th layer Heavenly Realm na Dragon Martial Artist ay lumalakas ng hangang 10th Heavenly Realm o higit pa sa oras na ma-activate nito ang kanyang Dragon Blood na ikinabahala ng magkaibigan. At may pagkamayabang nitong tinanong ang ating bida kung handa na ba itong mamatay habang may nakakalukong ngiti. Dahilan upang lalong mabahala ang ating bida na kasalukuyang naghahanda upang lumaban. At tuluyan na nga itong umatake sa ating bida habang nagmumukhang mag-iinom sa kanto habang sinasabing magdasal na ang ating bida para sa nalalapit nitong kamatayan. Na dahilan ng lubhang pag-aalala ni Xia Yuning sa ating bida at malakas niyang sinabing ang sino mang manakit sa ating bida ay mapapahamak sa oras na sabihin niya ito sa kanyang ama dahil ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Na agad namang narinig ng papasugod na Dragon Martial Artist na makikitang halos pumutok na ang litid sa pagpipigil ng kanyang atake. At nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa dalawang panig habang seryoso lamang na nakatingin sa tatlo ang ating bida. At nababahalang tumingin ang walang masabing Divine Guard sa kanyang leader na makikitang kinabahan din sa deklarasyon ni Xia Yuning. At agad itong humingi ng pasensya kay Xia Yuning habang nagbibigay paggalang habang sinasabing di nila may iwasang masaktan ang ating bida habang hinuhuli ang mga taksil. Kaya naman bahagyang nagkatinginan sina Yuning at Ye Xinghe. At may pagkamalungkot nitong sinabi kina Ye Xinghe at Lin Hong na itinuturing na si Lin Hong na rebelde na laban sa North Guardian Lord. At may pagkakataon pang iwan ng ating bida ang kanyang kaibigan upang di na makasangkot pa sa pagtugis dito at para na din sa maganda nitong kinabukasan. Habang makikita namang di Perren bumabangon na animoy nanunubok ng mananakaw na panty si Liang Yu sa lapag. At iniisip nitong nahihibang na ang ating bida sa ginagawa nitong pagtulong kay Lin Hong na isang pagpapakamatay na maituturing. At maya-maya pa ay bumaba na din ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo na kasalukuyang di alam ang mga gagawin. Nang biglang isang cultivator ang dumating sa kanilang itaas na mariing nagmamasid sa mga nangyayari kasama ang kanyang personal bodyguard. At kalmado nitong sinasabi na ang dalawang batang cultivator na ito ay may malaking potential na lumakas gaya ni Lin Quan noon. Na tinugunan naman ng kanyang kasama sa pagsasabing ang anak ni Lin Quan na si Lin Hong ay isang rebelde na sumali sa isang mysterious group kung saan ang layunin nito ay ma-wipe out ang buong Zhou Empire sabay tanong kung papapus lang ba nito si Lin Hong. Na tinugunan naman nito sa pagsasabing meron siyang sariling plano para dito at ito nga ay ang mismong North Guardian Lord na si Xia Lai. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan matutukoy na ang labanan ng dalawang grupo na makikitang nagsisipag handa na ng kani-kanilang mga pag-atake na dahilan ng malakas na pagsabog. At muling ilalabas ni Lin Hong ang isa pa niyang alas na mas malakas pa sa lagi niyang ginagamit na Demon Blood Bear na makikitang may nakakapangilabot na anyo. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.